At tayo po nagbabalik sa programang Jigo Live. Siyempre makasama natin ngayon award-winning doctor na si Dr. Allen Kirit at alamin natin ang kanyang kwentong tagumpay sa larangan po ng internal medicine. Doc, welcome sa Jigo Live, Doc. Sir Jigo. Ayan, good evening. At syempre, sa mga viewers natin worldwide, talagang pangmalakasan po ang ating episode tonight. Doc, stay put lang kayo dito, Doc, at ayusin na po namin sa aming technical part, no, dito sa ating set, no? Oo, talaga maganda at makakausap natin si Doc in a bit, mga kaabante. Oo, sa mga viewers worldwide. Live feed ngayong gabi, patuloy po nating i-share, no, ang ating programa, siyempre para pangmalakasan ng ating episode ngayong gabi. Talagang pangmadiinan itong araw ngayon, no? Talagang marami tayong matututunan. At syempre sa lahat po ng mga viewers natin, patuloy po nating i-share ang ating live ngayong gabi. Oo, yun nga talaga ang pangdiinan dyan, di ba? Sa mga viewers natin worldwide. Syempre yun nga, sa mga social media natin, marami na pong mga nakaabang, no? Oo, talagang pangdiinan, pangmalakasan, no? Ang ating episode. Ayan, oo, di ba? Solid na solid ang ating episode tonight. So sa mga viewers worldwide, gusto magpabati, comment lang po kayo sa aming comment section at babatiin po namin kayo. Ayan. Yung mga gusto magpabati dyan, bati na po kayo. Mag-comment lang at babatiin namin kayo. Ayun, no? Ayan, okay. Pinapakita natin ang kumbaga, mga pictures, no? Ni Dr. Kirit dito po sa ating programa. Ayan, alright. Okay, I think we're good, no? Ayan, sa mga viewers worldwide, tayo po nakagbabalik po sa programang Jigo Live. Kasama natin si Dr. Allen Kirit. Doc, rinig niyo na po ba ako, Doc? Yes, loud and clear. Thank you so much, Doc. Kanina, hindi tayo nagkarinigan sa unang part, pero nagawa ng parang ng ating tech. Good evening, Doc. Kamusta po kayo? Hello, good evening. Magandang gabi po sa inyo. Yes okay po. Naman. Ikaw, kumusta po? Kami po ay excited, Doc, kasi marami kaming gustong malaman sa inyo. Maliban po sa pag-abot ninyo sa inyong kumbaga, pangarap na trabaho o let's say pagiging matagumpay po sa internal medicine, Doc. Marami po kaming gusto malaman gaya po ng ating unang segment po, Balik Tanaw. Siyempre, bago po kayo naging doktor, meron po kayong mga pangarap nung kayo'y bata pa, let's say mga hobbies noon, laro, pinapanood. Yan po kasi nga, minsan gustong malaman ng ating mga viewers para mas makilala po nila kayo. Doc, ano po ang inyong childhood memories or experience? Kung pwede niyo pong i-share sa amin, kwentuhan niyo po muna kami, Doc. Okay, childhood memories, no? Nothing special naman. Siguro gaya ng mga ibang bata din, no? May mga pangarap, pero sa ngayon naman wala naman special. So wala naman masyadong masishare sa childhood memories na. Pero may naisip po ba kayo na let's say nung bata kayo, naisip niyo na po ba na magdodoktor din kayo one day, mga ganyan? Yes, of course. Pinaka original dream ko talaga, gusto ko maging abogado. Actually, after medicine, nag-take din ako ng pag-abogado. Kaya lang in-stop ko muna kasi sobrang busy, no? Pangalawa ko itong pagdodoktor. Pero dito ako dinala ng tadhana, eh. So, Tama. Correct. Kasi yung ito talaga calling ko. yun, tama. Kasi kahit sabihin mo sinubukan mo, Doc, kung talagang wala yung heart mo doon, parang kahit you have the capacity na ituloy ito, parang may gagawin yung tadhana na wag matuloy eh. Parang may ganun bang senaryo? Yes, especially sa medisina, no, pag nag-aaral ka, maraming obstacles talaga. Hindi madali magmedisina, pero kung talagang para sa iyo kasi wala magiging mapupunta ka doon. Very well said, Doc. Talagang nakakatuwa nga naman yung inyong kumbaga journey, no, sa inyong career, na kumbaga maraming magagandang options pero dinala talaga kayo kung saan nyo talaga gusto, di ba? Talagang mahusay yan. So, kaya po natin na pag-usapan itong segment na itong Balik Tanaw na to, talagang nostalgia feels lang muna sa first part, Doc, no? Kumbaga, gusto na namin na kumbaga konting mga relapse, mga ganon sa ating younger years, no? During those times, Doc, nung kabataan nyo, Doc, ano po ba yung mga naabutan yung mga let's say mga pinapanood sa TV
family, o kung may time kayong maglaro o mag-collect ng laruan, you have hobbies, ano po yung mga di namin alam, Doc, sa inyo nung kayo ay bagets pa? Ako ba paghahalataan yung edad ko, no? Siyempre, in terms of mga laro, siyempre alam naman natin yung mga laro natin dati wala pang gadget, no? Correct. So, siyempre nandiyan yung mga laro ng pambata. Habulan. Yes, yung mga anong tawag doon? Yung sipa. Ayan, oo. yung parang may Opo, yes, tansan, tapos may mga gano'n, no? Siguro, naging sports ko din, yung arnis talaga. Yun yung Ayun. first love ko, yes. Correct. So, speaking of arnis, Doc, no? Kasi itong arnis, alam mo, talagang ito yung sport na kumbaga maganda kasi pwedeng self-defense. At the same time, yung presence of mind, Doc. Kasi pag nagkamali ka dito, for example, di mo nasalag, magpapantal to eh. yung arnis, di ba, Doc? So, kamusta yung experience with the arnis, martial arts? Okay naman, part yung mga nasusugatan ka, pero keep going, no? Talagang ganon sa simula pag di ka pa marunong. Pero pag na-train ka, makakapa mo rin. Special sa arnis, maganda siya. Tama. Sobrang enjoy siya. Cardio, no? Magawin. Parang may ganun po ba siyang part, Doc? Masasabi Yes. nyo ba? Oo. Lahat naman ng sports talaga, usually may cardio part talaga yan. Ayun, di ba? Talaga naman. Biro mo, hindi natin alam, no? Kung di natin natanong si Doc na, kumbaga, umaarnis pala si Doc. Pwedeng maging to sa mga action movie someday. Ganun, no? Ayan. So, Doc, how about entertainment industry, Doc? Is there a time na, kumbaga, sumagi sa isip mong sumali o may gustong magsali sa'yo? Kasi you're good looking, Doc. Nagpag-post pa lang namin ng yung poster, ang dami nagtatanong if you're, kumbaga, dati ka bang artista, kung ano man. Sa showbiz line, Doc, is there a time na muntik ka nang sumali, may nagsali sa'yo o wala talaga at all connection? Wala talaga. O hindi ko talaga siguro forte yung sa mga ganyan. Pero yes, hanggang ngayon naman, sa mga pasyente ko, no, may mga nagsasabi. May nagtatanong niya, no? Oo. I want to be honest. Pero, wala. So, wala. Siguro wala akong talent dyan. Kumbaga medical field talaga. Talaga nagkatunan na marunong kayo mag-alaga ng inyong sarili, Doc, no? Kaya Yes. talagang minsan na pagkakamalan, no? Na baka artista to o baka commercial model, ganun ng yung dating. So, how about dito, Doc, no? Pag-usapan natin yung pagpili nyo ng inyong course. Syempre, during the time na bata ka, isa to sa pinakamahirap na decision. Depende na lang kung talaga sure ka doon sa gagawin mong career, no? Paano yung decision making during that time nung high school graduate ka, Doc? Okay. Ako, no, simula naman ng pagkabata ko, no, hindi ako nagbibigay ng option sa sarili ko. Kumbaga, pag pumili ako ng track ko, like for example, gusto ko mag-doktor, yun lang talaga ang focus ko. Hindi ako nagbibigay ng option sa sarili ko. Like for example, nung yung mga entrance exam, di ba? Meron tayong mga entrance exam during college. May tatlo doon pipirmahan. Ano yung mga choices mo para kung anong course na gusto mo. So, consistent ako, no? Talagang hindi ko finil upan lahat ng yung tatlo. Talagang isa lang finil up ko. Gusto ko maging, first, siyempre, pre-med. Nag-medtech ako. Then, after that, pumasa naman. Then, naging licensed medtech muna ako before ako nag-pursue ng medicine, no? Then, nung med school, pinapapili ako ng school. Isa lang rin ang school na pinili ko. And isa lang rin yung course na pinili ko. Kahit maraming option. Hindi ko finil upan. So, ganun ako. Grabe, So, firm talaga, Doc, no? Yes. Oo. Ayoko bigyan ng option yung sarili ko kasi mahirap pag marami kang pagpipilian. No? Dapat stick to one lang. Tama, di ba? Napakalawak nung sinabi ni Doc na yun. Biro mo, di ba? Mahirap pag marami kang pagpipilian, kailangan stick to one ka lang. Daming tinamaan dito, Doc. Di ko alam kung saan aspekto sila tinamaan. Pero good thing is that napaka-goal-driven ninyo, Doc. Alam ninyo kung anong gusto nyo. Your eyes is always on the prize. Na parang ang dating walang pwedeng pumigil sa gusto nyong maging doktor, sa internal medicine. Talagang wala nga nakahadlang doon. Although may mga easy way out, di ba? Na parang pwede ka naman kumita din sa ibang paraan pero nang hindi ka dumadaan dyan. Pero pinili mo talaga kung ano talaga yung
talagang pinaka-goal nyo at walang nakapigil. Biro mo, isa lang talaga, walang ibang option at nakuha nyo lahat yon, di ba? In one strike, Doc. Oo. How about the discipline when it comes to that? Ano po ang masishare ninyo sa mga kababayan natin na kumbaga gusto kayong tularan when it comes sa pagiging goal-oriented? Kasi tayo mga tao, mahina loob, pag na-reject or nag-fail, ayaw na. Pero in your case, parang you have this winning mindset. Doc, paano yan? Siguro sa aspeto ng pagiging doktor, no, dapat kung yun ang goal mo sa mga gusto maging doktor, no, dapat focus ka lang sa goal mo. Lagi kang babalik kung bakit gusto mo magdoktor. Lagi mo babalikan yung tanong, bakit gusto mo maging doktor? Para kanino? So at least doon makukuha mo kung saan ka pupunta. Lagi mo kasi babalikan yung kahit doktor ka na, kung ang gusto mo, manggamot, dapat focus ka doon. Ang pagiging doktor, mostly kasi sa nakikita ko, may mga doktor talaga na siguro nakikita nila na parang negosyo ang pagiging doktor, no? Pero hindi, kung yun kasi ang mindset ng mga gusto maging doktor, ibig sabihin kumita, yumaman, or anuman, hindi ka magiging successful kasi hindi mo mag-grasp yung talagang gusto mong gawin sa future, no? So, kasi yun lang. Siguro, dapat goal-oriented ka. Tama yun. Then, focus sa goal dapat. Ayun, very well said, Doc, no? Talagang maraming na-inspire ng mga kababayan natin dyan. Well, anyways, Doc, no? Sa ating pagbabalik naman, pag-usapan natin ng yung journey, no? Sa mula-simula nang kayo ay pumasok dito sa larangang ito hanggang sa kasalukuyan na right now, you're one of the most trusted, at the same time recognizable. Marami na kayo nakuha ng recognition. You're award-winning. Talagang nakaka-proud po ang inyong mga achievements po sa napiling larangan. Pag-usapan po natin yan, Doc, sa pagbabalik po ng programang Kwento Mo ang Bida, Gigo Live. At tayo po nagbabalik sa programang Gigo Live. Talaga namang pangmalakasan ng ating episode. Shoutout sa ating 225,000 viewers. Talagang pangdiinan talaga, no? Ang ating special guest ngayong gabi, award-winning doctor na si Dr. Allen Kirit. At alamin natin ang kanyang kwentong tagumpay sa larangan ng internal medicine at marami pang iba. Doc, pag-usapan na po natin. Ito na po, this is the moment. Ang inyong career, no, sa medical field. Paano kayo nagsimula, yung day one ninyo sa field, then hanggang sa ngayon? I-walk through nyo po kami sa inyong makulay na career, Doc. Okay. Siguro before ko sagutin yan, no, kailangan maging familiar muna yung mga audience natin. Paano maging isang doktor, no? Yes, Doc. Perfect. So, kasi alam natin, 10 years yan na pag-aaral. Pero hindi lang talaga 10 years. After mo ng high school, may 4 years na pre-med. Depende kung anong kukunin mo, no? Pwedeng medtech, pwedeng nursing, pwede ba yun, Doc? Nursing, yes. And biology, kahit ano. Actually, kahit nga, may classmate ako sa med school dati, music pa. Oh, layo. No? Yes. So, pwede yun, no? Basta graduate course ka. Okay. Then after that, papasok ka na medicine proper, no? Another 4 years yon. So, doon medyo mahirap kasi doon nandun yung mga quitting moments talaga. First 2 years talaga mahirap ang med school, no? Lalo na pag nag-clinical ka, 3rd year and 4th year. Then after that, naka 8 years ka na, no? So, paghihintay ka ng internship pa. Meron ka pang graduate ka, then after that, may 1 year ka pa na internship. So 9 years na. After that, mag-boards ka. Siguro mga 1 year yung hihintayin mo rin. Review. So, yung mga review kasama na, Doc. Tama, di ba? Yes. Ayun. Mag-board exam. After that, well, doctor ka na. Medical doctor ka na. Pero still, I think nililabel namin to na lowest form na doctor sa hospital, no? Kasi may hierarchy yan. Okay. So, pero, doktor pa rin naman. So, pwede ka mag-practice individually. Depende kung saan mo gusto, clinic or ang tawag doon, general practitioner.
Then after that, mag-specialize ka. Depende kung anong kukunin mo. Pwede kang mag-surgery, pwede kang mag-internal medicine. Yun ang pinakamahirap na part for me, yung residency. Kasi nandun yung actual patient talaga. Makikita mo yung pasyente, then matututo ka. Hahawak ka ng totoong pasyente, no? So, sa profession namin, bawal magkamali. Perfection talaga ang ginugol namin. Laging yun ang aim namin. Mahirap kasi magjo-duty ka ng dati nung kapanahunan pa namin, no? 24 to 36 hours ka Grabe. mag-duty sa ospital. Oo. Then, yes. Then, hindi ka, yung iba, lalo na sa internal medicine, no? Kung yun yung kinuha mong course, masyadong maraming pasyente, ang tulog mo nasa table lang talaga. Kasi nap Hindi ka lang talaga. yes. Power Oo, nap, hindi Doc. mo kasi alam, hindi mo alam kung kailan papasok yung emergency patient eh. So, masasanay ka rin, kahit yung pagkain ko that time, 5 minutes dapat tapos ka na kasi hindi mo pag may time ka kumain ka na. Anong Talagang pagkain wala yun, ka Doc? kung- Kasi magkakasya sa 5 minutes para makakuha ng ideya yung mga Yes, mabilisan ano na natin subo dito. lang, no? Yung main meals mo kasi nung sa Let's say, nung nag-training boiled talaga boiled ako. egg, yung mga ganito. Pwede ba yun, Doc? Do you think it's recommendable? Yes, pero ako kasi mabilis talaga ako kumain, no? So, Kahit meal to, kaya talagang- mo, Doc. 5 minutes. yes, Grabe. kahit main meals yan. Kasi siguro nasanay na rin kahit nung internship, masasabi ko baka yung ibang doktor din gano'n, no, mabilis talaga sila kumain kasi hindi namin alam kung kailan kakakailanganin ng pasyente. Wala talagang time na lunch break. Walang gano'n kasi sa amin eh. Basta may dumating na patient, i-stop mo yung ginagawa mo. Lalo na pag emergency patient yan. Yes. Doc, After yung that, isa, Doc, sa ano, sorry po yung sa what keeps you awake, Doc? Kasi pag kinikwento nyo, napaka-fast pacing ng pangyayari. Kakain 5 minutes, pag pinatawag, yun na ulit. Pero syempre, paano pag during the act na may nag-duty ka, yung talagang bibigay na yung mata. Yung mga ganun, yun, curious yung mga kababayan natin sa ganyang scenario, Doc eh. Okay, totoo yan, no? Talagang mahirap yon. Ako, ginagawa ko talaga, siyempre coffee, nandyan pa rin. Yung Ayun. mga energy drinks, pero hindi namin nire-recommend yan. Pero pantawid lang, siyempre nakakatulong din. Meron akong naalala na nasa isang government hospital ako noon. So hindi kaya ng pasyente mag-afford ng mechanical ventilator. So kami yung human ventilator doon, no? Kami yung nag-aambu bag. Since walang relative, ikaw talaga doon 24 hours, hindi mo pwedeng iwanan yung pasyente, kundi titigil siya sa paghinga. So, Hala. nag-aakubag ka. Grabe. So, antok Oo. na antok ako that time. Gusto kong pumikit. Pero, hindi mo pwedeng stop yung kamay mo, no? Kasi, nasa kamay mo, Yung yung buhay. pag-aakubag, yung paghinga niya. Until pinalitan na ako. Grabe, Doc. Napalitan ko. 24 hours yun. Yun hindi ko makakalimutan. Kasi, walang pwedeng pumalit sa'yo kasi may kanya-kanya kayong pasyente. Correct. Yes. Siguro yun yung isa sa mga pinaka-challenging kasi kahit pagod na yung kamay mo, sobrang antok mo, iniisip mo yung buhay ng isang pasyente eh. So, siguro lahat naman ng doktor ganun mag-isip, no? Laging patient first. Mahirap, pero kinaya naman. Siguro Diba? pag talagang focus ka sa goal mo, walang imposible. Correct. Tsaka, Doc, sabi nyo nga, di ba, there's no room for mistakes. Kasi, yun nga, parang kung konting antoking ka lang, makalimutan mong gagawin yung ginagawa mo, may buhay na mawawala. And they could check that kung negligence nyo yun, Doc, di ba? Kung gano'n. Yes. So, talaga nakakatakot din talagang, kumbaga, wag kang maging focus dito sa ganitong field. So, which is sobrang challenging talaga, Doc, no? Paano nyo na-maintain yung ganitong mentality na pagiging focus, pagiging kumbaga well-equipped kayo dito sa parang battlefield ng medical line, Doc? Siguro, personally, masasabi ko, more on passion talaga eh. Magpo-focus kasi pag pumunta ang pasyente sa iyo, parang minsanan mo lang sila makikilala. Hindi mo sila kilala before, then pupunta sila sa iyo para ipagkatiwala yung buhay nila, no? So parang rewarding yon for me. So
sa amin mga doktor, importante yon yung trust ng pasyente. So, kung ikaw ang nilapitan ng pasyente para sa akin, dapat gawin mo yung best mo. Yun yung ginagamit ko motivation na gusto nila ikaw pagkatiwalaan ng buhay nila, na i-save mo sila. So, siguro yun yung pinanghahawakan ko everyday para mag-focus sa health nila, no? Na hindi sila pabayaan. Siguro may kanya-kanya kaming Strengths. story behind that, yes. Pero, yon siguro sa akin, yung passion saka yung trust ng pasyente, yun yung pinanghahawakan ko para i-save sila at gawin yung trabaho ko. Very well said, Doc. Pero kayo nga tinatawag na, kumbaga, inspirasyon or should I say na parang reason, no? To keep you going, to push yourself to the limit. So speaking of importante sa inyo ang trust ng mga pasyente, ano po yung hindi nyo malilimutang senaryo with a particular patient na sobra sila nagpasalamat sa'yo na up to now pag naalala mo, nabubuo yung araw mo, talagang nasasatisfy ka sa napili mong profesyon? Yes. Siguro yung 3 years ago, may patient ako. Siguro referral siya from other hospital, no? Okay. Wala na talaga siyang buhay. I mean, 3 minutes, I think 3 minutes na siyang hindi humihinga. Okay. Yes. Then, na-revive namin. Pag ganun kasi ang scenario, medyo mahirap na rin talagang ibalik. Matagal na ang 3 minutes. Pero, nung nagkaroon siya ng signs of life talaga, doon ako na-trigger na ibalik siya. Kasi alam ko sa sarili ko na kaya pa yon that time. Sobrang taas ng glucose niya, maraming problema, maraming infection. Nag-lead kami na amputation for that patient. So, naputulan din siya ng lower limbs. Pero, good thing kasi hanggang ngayon, buhay siya, nagpa-follow up sa akin. And thankful siya sa second life na sinasabi niya. Actually, maraming pasyente din na gano'n na tinuturing nilang second life. Siguro ang pinaka-reward ko bilang doktor, yung ganong senaryo na parang kahit hindi ka Diyos, kahit alam mo hindi mo hawak yung mga ganong senaryo. Kapalaran, no? Yung mga kapalaran. Oo, yan, yes, no? yung mga kapalaran nila. Naging instrumento ka para Ma-extend. ma-extend yung buhay nila. Hindi naman kami talaga bumubuhay mga doktor. Ang ano namin, at least, ma-improve yung quality of life. And this patient talaga, hanggang ngayon, nagpa-follow up siya. Naka-wheelchair, pero nakakausap mo ng maayos. So, nakakapag-serve pa rin siya. Sa ngayon, ano na siya, nag-serve siya sa simbahan. Grabe, So, nakaka-goosebumps sa Doc, no? Kasi pinag-uusapan natin dito yung second life which is possible because of your skills, di ba? Sa inyong pagiging alerto, your pagiging driven nyo, na talagang tulungan yung pasyente, hindi yung parang trabaho lang ito. Tapos yung 8 hours ko, last patient na kita, kung umabot ka o hindi. May mga ganong senaryo tayong minsan napapanood o naririnig. Pero in your case, Doc, parang hindi ka titigil eh. Kahit sabihin mong imposible, nagaya na sabi mo, 3 minutes is mahaba na. Pero alam niyong kaya pa, kaya hindi niyo tinigilan. Kung isang pagkakamali lang na nag-step back kayo during that time, baka wala na ngayon yung patient na yon, di ba? So, ang tanong po na nakakarami, Doc, speaking of second life, kasi may mga meme, no, sa social media na kapag, for example, ikaw kumbaga yun nga, flat ka na, na-revive ka lang, yung mga sakit ba mare-reset? Kumbaga parang mawawala ba yun? O ganun pa din? I mean, i-recover lang siya ng maayos. Ano po ba magiging senaryo ng pasyente dito, Doc? Pagka halimbawa dapat wala na siya pero na-revive nyo. So ano na po yung sakit niya? Nandun pa rin po ba? Ano po bang ang totoo dyan, Doc? Yes. Okay. For this particular patient, no, diabetic siya nung na-receive ko yung patient. Okay. Yung diabetes niya, andun pa rin. Actually, yun yung culprit ng lahat, no? Nung infection niya, everything, ng multi-organ failure niya. Pero, nung na-revive ko siya, siguro, yung diabetes niya, andun pa din, pero ongoing maintenance siya. May maintenance medications. Pero, yun nga yung goal natin, no? Improve the quality of life. So, kahit may medication siya, at least nagagawa niya pa rin yung mga dapat niyang gawin. When it comes to infection, kasi depende yan sa sakit, siyempre, na-treat natin yung infection. So, na-reverse natin.
Kaya nga alive siya ngayon, no? Pero yung diabetes na main culprit ng lahat, controlled Nandiyan naman. Oo, Yes. so iko-controlled Nandun na, lang. pero Yan, yes, oo. controlled. Pero may maintenance siya. Correct. Tsaka Doc, syempre ikaw ba naman mapunta ka sa ganong sitwasyon na parang almost 90-10 na yung, hindi na 50-50 eh. 90-10 na yung sitwasyon niya. Alam ka naman hindi mo pa sundin yung mga yung mga maintenance. Kailangan maging disiplinado ka na talaga ng let's say 10 times, 'di ba? For you to secure na hindi masayang yung pag-revive sa madaling sabi, Doc. Yes. Kaya nga, no, sobrang proud ako dun sa patient na yon, of course. Kasi nagagamit niya ulit yung second life niya sa mas makabuluhang bagay, no? So nagsisearch siya sa simbahan, then nagtuturo din siya ng mga inspiring boards sa mga iba, no? Yun lang. Tama, oo. Kasi kumbaga dahil doon sa na-experience niya, no, dahil sa yung pagtulong, Doc, hindi niya akalain na may extend pa siya. Kasi may mga times, Doc, di ba kapag for example, marami na tayong sakit, sobrang komplikado na, tapos ang laki na nagagastos natin, parang feeling natin, baka parang somehow, mayroong part doon na sumusuko na, or let's say, parang alam na natin na baka hanggang doon lang, then with a surprise, Doc, sinurprise mo siya na hindi. Nandito ka pa. Yes. Gulat ba kadalasan, Doc, pagka gano'n? For example, unang dilat nitong mga na-revive. Anong mga nakikwento nila? Ganyan. Yes, actually, nung unang mulat niya, no, siyempre, hindi pa niya alam lahat yon. I don't know, hindi ko natanong kung natatandaan niya ba yung mga nangyari, no? Pero nung nagmulat siya kasi, siyempre, may stress pa yan. Then, siguro mga after few days, sa kanya na-realize na second life niya. Pag ganun kasi, hindi na namin napag-uusapan pag nagpa-follow up siya, no? Hindi na namin napag-uusapan yung mga nangyari before. Nagpo-focus kami kung ano yung present, saka Correct. yung mga future na kailangan niya pang gawin. Very well said, Doc. Tama. Tsaka syempre maganda yung may ganung pag-remind sa kanya, di ba? Para kumbaga tutukan ng health, pangalagaan lalo. At syempre mas lalo niyang mas lalo siya maging concern about his condition sa madaling sabi. So, Doc, speaking of your sobrang pagmamahal mo sa iyong napiling larangan, sa tingin mo, Doc, what made you stand out kung bakit isa ka sa mga pinagkakatiwalaan, and right now you are may mga recognition ka, award-winning ka na rin, Doc. Wala namang special, no? Pero siguro dapat focus lagi Okay. sa pasyente, sa needs ng pasyente. Then, more on passion talaga. Ako personally, hindi ko, kaya meron akong ibang pinagkakabalahan, no? I mean, meron akong business kasi ayokong maging main source. Primary May source source of income. of everything. Yan. oo. Yes. Yung pagiging doktor ko, no? Kaya, for me, ang mga pasyente, parang service ko to kasi everyday ka merong natutulungan. So, parang paying back na lang sa mga naging parang ito yung purpose ko sa buhay, no? Kaya ako nag-doktor din siguro. Kaya ako nakarating sa pagiging doktor. Kasi gusto ko, pure yung intention ko na makatulong sa pasyente. Yun, di ba? Talaga naman. Kumbaga, you know for a fact, Doc, na talagang ang gusto mo talaga makatulong. Kaya parang ayaw mong isipin na kung ano man ang profit na dinadala sa'yo ng profesyon, yun yung pinaka-pagkukunan mo ng lahat, di ba? So you have the other business, other sources of income para mangyari, maging balance lang, di ba? Na if you have needs sa kung ano man, sa negosyo mo pagyayabungin, sa madaling sabi. Oo. Yes. So, speaking of that, Doc, paano yung time management when it comes to this? Because you are very busy person, Doc. Paano yun? Medyo mahirap, no? Siguro marami rin ako sinacrifice para at least makapag-focus ako sa pasyente. Like for example, nung naglo-law school ako, no? Nung nag-abogado ako, napilitan akong i-cut muna or mag-stop muna sa law school dahil medyo naghihintay or nakakat ko yung clinic hours ko, no? Like for example, kasi gabi yon. So, mga 4 dapat
pumunta na ako ng school. Oh, Kaya ang dami ko pang pasyente. kawawa So, naman, oo. Yes. So, kailangan ko i-sacrifice ngayon. Kailangan ko mamili between patients and yung dream mo. ko pa rin na maging abogado, no? Siguro, yun, kailangan din mag-sacrifice para at least mag-focus ka or matulungan mo or magawa mo yung purpose mo. Siguro, kailangan lang talaga natin mag-sacrifice din para sa mga pasyente. Tama. Kumbaga, para maging prosperous ka, Yes. may mga bagay ka talagang dapat isaalang-alang, di ba? Hindi pa pwedeng you can enjoy the best of both worlds, Doc, di ba? Yes, correct po. Yes po. How about future plans, Doc? Ano po mga gusto niyo pong mangyari sa buhay, sa inyong karera? Gaano pa karami ang gusto ninyong matulungan sa inyong larangan, Doc? Sa ngayon, wala akong definite na goals, no? Basta ako, kung hanggat kaya kong i-enjoyin to or i-continue ko ano yung purpose or ano yung nasa-serve ko sa mga patients ko, i-continue ko lang, no? So, wala naman ako masyadong goal na parang basta maging stable lang sa buhay din. Yun Yes. lang na. Very well said. Doc, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Allen Kirit, ng mga Kaabante award-winning doctor at syempre matagumpay po sa larangan ng internal medicine. Doc, we're gonna give you the floor. Zoom namin yung camera sa inyo. Pasalamatan nyo po lahat ng gusto nyo pasalamatan, batiin, lahat ng gustong batiin. At syempre, we would like to thank La Visual Corporation po, no, para makonect tayo sa isa't isa, Doc. Go ahead po. Hello, good evening. Wala naman akong masyadong kapasalamatan pero I just La Visual Corporation and more powers to them. Ayun. Thank you so much, Dr. Allen Kirit. More blessings to come. And sana marami pa po kayong ma-extend, no? Sa mundong ibabaw. Kami po ay proud po at nakilala at nakausap namin kayo ngayong gabi. God bless you po and have a good night, Dr. Allen Kirit. Thank you and good night. Ayan, mga kaabante, no? Shoutout muna dito sa mga viewers natin, no? Sila Bunbun at si Gigi. Oo, behave, okay? Oo, ayan, hindi na kayo makaulit sa akin. Ayan, syempre sa mga viewers worldwide, dito rin si Romel Livid. Ayan, shoutout po, mapagpalang gabi pong muli sa inyong lahat. Ayan, mga kaabante, stay put lang kayo dyan, no? Magbabalik pa rin po ang programang Kwento Mo ang Bida, Gigo Live.